So ito nga pala yung gagamitin natin na pag-aayos ngayon sa Raider natin. Yan yung different stock ng Raider mga good day sa atin ngayon mga idol, no? So since nag-repaint tayo ng mags, titirahin na lang din natin tong ano natin, telescopic, kasi medyo malambot. So papalitan natin ng fork oil, papalitan natin ng spring kasi medyo malambot siya. So ito nga pala yung gagamitin natin na pag-aayos ngayon sa Raider natin. Yung spring original sa telescopic, yan dalawa, pang Raider carb na reborn, tsaka yung pop shock na oil. So marami na akong nagamit na langis, Zik, Petron, yung fork oil na oil. Nakagamit na rin ako ng tuti. So yung national, lagotok rin. Lahat yan lagotok. Sa duda ko yung spring ko rin medyo weak na rin siya. Papalitan na rin natin yung spring na gagamitin natin. Tsaka kumuha na rin ako ng syringe. So 150 ml to para mas maganda at accurate yung langis na ilalagay natin sa ating telescopic. So kumuha lang ako ng konting hose para extension niya, para makahigop. So tara, tirahin na natin. Maraming nagsabi sa akin itong pop shock daw, maganda siya gamitin. So subukan natin kung goods na goods ba talaga. Palambutan nyo lang dito pag yung tanggalin, para hindi kayo mahirapan pag tanggal mamaya. Lambutin nyo lang. Ayan na nga yung telescopic natin. So ayun na nga mga paps, ano, ito yung nasa fork oil ko na spring, tsaka ito yung original spring na nabili ko. Mababa, kaya siguro malagotok. Ayun, no, mababa yung stock na spring ko na nakalagay. Yan yung diferensya niya, ang layo. Ngayon ko lang napansin. Isang spring ko, mababa din, 2015 model to, maliit yung spring. Ngayon ko lang magagamit to. Buksan natin. So ito yung stock ng Raider mga paps, 100 ml yung ilalagay natin na langis. So sa stock ng Raider 100.1 yung standard na langis na nilalagay daw sa sa telescopic. Ito sa akin medyo malapot siya, kaya 100 yung ilalagay natin. Nakabit na natin yung standard na spring Raider Carb Reborn.
So nahirapan ako pagkabit sa spring guys, mataas siya. So same process lang din yung ginawa ko mga paps. Siyempre itetest natin to, tsaka sa biyahe itetest natin. So ayan na guys, tapos na. Inabutan ako ng hapon. Since basa pa yung mugs ko, bukas ko na to kakabit lahat. Kung ano yung tinanggal nyo, yun din yung ibabalik nyo. So ito yung natira sa pop shop. Siguro 100 ml yan. Sakto nga to 50 ml. Parang matigas eh. Sige, bukas titingnan natin. Tomorrow. So sa time na to mga paps, tinanggal ko yung bagong spring kasi mahaba talaga siya. Masyadong matigas yung bagong spring na mahaba. So ang ginawa ko, binalik ko yung luma kong spring. Kahit binalik ko yung luma kong spring, sadyang matigas pa rin yung play niya kahit luma na yung spring. Kaya medyo tagtag siya dyan sa video. Pero pag maganda naman yung daan, sobrang smooth naman niya dalhin. Brake sa harap nga ang ginagamit ko dyan dahil sa ang lakas niya mag-absorb. Sobrang ganda gamitin sa bangkingan mga paps. Kung alam nyo kung bakit mataas yung isang spring ko na reborn, paki-comment naman dyan sa comment section kasi hindi ko alam bakit mataas yun. Ito pala yung play niya mga paps. Simula nung binalik ko yung luma kong spring, hindi ko lang na-videohan dahil nalobat yung GoPro ko. So malakas talaga siya mag-absorb mga paps. Shoutout nga pala sa owner ng video. So ayun na nga mga paps, after 2 weeks na paggamit ko ng motor, plano ko sana siya tanggalin at i-repack uli dahil nga sa sobrang tigas. Pero after 2 weeks ko na paggamit, bigla siyang lumambot. Ganyan na yung resulta niya, na wala na yung absorb. Kaya hindi ko na siya tinanggal mga paps. Sa ganitong play mga paps, satisfied na ako sa ganitong play. Sa lahat ng langis na ginamit at minention ko, ito lang yung walang lagutong. Napaka-smooth dalhin at yung tigas at lambot niya saktong-sakto lang talaga. Maraming salamat mga paps. Peace out.